Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Mario Francisco. Shoutout kay John Turdy. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Halatang natulala siya. Ang pinakamahalagang bagay ay ang mga kasanayang nakaukit sa hindi maipaliwanag na kuweba, at ang hindi maipaliwanag na pader ng kuweba ay ginagamit upang harapin ang iyong sarili sa sandaling ito. Ang lahat ng ito ay nagpabagabag sa kanyang pakiramdam, ngunit hindi niya masabi kung anong uri ng pagkabalisa ito sa isang sandali. Tila ang lahat ay nakaturo sa sarili. Siyempre, pwede ring nasa Aaron. Parang may inayos at napapahamak. Kung hindi, paano ito magiging gayon? May isa pang pinakamahalaga at nakakalito na punto para sa kanya. Sino ang nagukit ng mga sikretong script na ito? Walang ibang tao dito. Ang mga patay ay pawang mga napinsalang kaluluwa. Siya ang master dito. Natural, alam niya ang lahat dito. Hindi ito magagawa ng mga tao dito. Alam niyang wala silang qualification at kakayahan. Pero sino pa kaya yon? Hindi ba dapat, ay bigla siyang tumangala sa langit, na may isang uri ng pag-iisip at pagkalito sa kanyang puso. Siya ba ito, ang tunay na Panginoon ng mundo, ang 8 mga aklat sa kaparangan? Ngunit paano ito posible? Mabangis at abnormal na tao ang lalaking iyon. Kinulong niya silang lahat dito at nilamon pa ang mga kaluluwa nila sa gubat. Paano makakatulong ang taong ito sa mga pumapasok sa espasyong ito? Hindi niya ito estilo. Ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, tila walang ibang tao sa mundo ng Tianshu maliban sa kanya, at walang sino man ang makakapagukit ng kasanayan dito nang hindi kilala ang multo. Sa makatuwid, kahit na ito ay lubos na hindi malamang, ito ay maaari lamang sa kanya. Napaka-espesyal ba talaga ng napili? Pati ba naman yung pervert na yon gusto siyang tulungan? Bigla naman siyang ngumiti ng mapait. Naintindihan din niya ng buo. Evil fate, evil fate, evil fate talaga, haha, haha. Tumangala siya sa langit at ngumiti ng mapait. Ang lalaking iyon ay hindi isang malupit na tao, ngunit siya ay isang walang awa na tao. Hindi niya sinasadyang maging sobrang abnormal, ni hindi niya pinahirapan ang sarili niya at ang iba. Ang ginagawa niya ay isang araw sa hinaharap ay lilito ang taong hinihintay niya, at ang kanyang mga kayamanan ay, tinatak, nito ay gagamitin din niya ng lubos para ibigay sa taong iyon. Ang mga naging hari ay tumuntong sa 10,000 buto. Sila ay mga buto, at ang taong iyon ay ang hari. Ang taong nasa harap niya ang hinihintay niya, at isang araw sa hinaharap, iyon ay, ngayon. Oo, tama iyan. Yun lang. Sa wakas ay naunawaan niya kung bakit ibinigay ng mga natalo ang kanilang pera sa taong ito. Sa tingin ko ay naisip na nila ito. Iba sila sa kanilang sarili. Mas handang tanggapin nila ang pagsasaayos ng kapalaran at ang kapalaran ng mundo ng Tianshu. Walang malaking pagsabog sa direksyon ni Ritan. Maliit lang na digmaan. Akala ko first time lang kayong mag-aaway. Tila ito na ang huling laban ninyo ng 4 na haring langit. I had expected them to be my last barrier. It's a fool's dream. Kahit papasukin ko sila sa sandaling ito, natatakot akong hindi ako tumulong sa akin, kundi hinuhukay ko lang ang sarili kong libingan at tulungan kang makahanap ng tulong. Pagkatapos, biglang kumalat ang itim na hangin, at dahan-daang lumabas mula rito ang isang itim na anino. Mga 2 metro ang taas niya. Bagamat ang kanyang buong katawan ay binago ng itim na gas, kitang-kita pa rin niya ang kanyang magandang mukha, ngunit puno ito ng lungkot, galit at kawalan ng pag-asa. Tama ba ako? Lumapit siya sa Aaron at nagtanong. Si Aaron ay hindi nagsalita at walang anumang mga hakbang sa pagtatanggol sa kanyang kamay. May mga problema na hindi na kailangang sabihin. Intindihin mo na lang. Ang 4 na makalangit na hari na nasa taiman ng hangin ay tatayo lamang sa panalong panig.
Malinaw, ang Aaron ay mayroon na ngayong ganap na kalamangan. Hindi ka ba natatakot sa palihim kong pag-atake sa'yo? Nang makitang hindi handa si Aaron para sa anumang depensa, mapait siyang ngumiti. Why be vigilant about someone who has conceded defeat? Naniniwala rin ako na hindi mo magagawa ang ganoong bagay sa iyong katayuan at edad. Aaron na kalsada. Napangiti siya. Maya-maya, ngumiti siya. Okay, may hangin ng isang malaking general. Ngayon, kaya mo na. Tapos pumikit siya. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Sandali lang, pero hindi ginawa ng Aaron. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Bakit hindi mo gawin? Wala akong sama ng loob sa iyo. Kung hindi naman kailangan, bakit mo papatayin? Sa totoo lang napakasimple lang ng pakay ko dito. I just want you to let go. By the way, I hope to break the jungle to the wrong souls here can ipanganak muli. Then, by the way, let me ask you a question. Aaron na kalsada, sandali, bago magtanong, linawin mo. Ano ba? Bitawan mo ako. Hindi niya maiwasang matigilan. Malinaw na hindi naiintindihan ng ilan ang ibig sabihin ng Aaron. Kailangan bang magpanggap na nalilito? Gustong sabihin sa akin ni Tianji ang tungkol sa sinaunang kasalanan, ngunit pinigilan mo siya upang hindi niya ito masabi. Ngayon hindi niya ito inaamin. Halatang natigilan siya nang marinig ang pagsasalita. Ilang sandali pa, ngumiti siya. Sino bang nagsabi sa iyo na ako ang may gawa nito? Hindi mo kailangang malaman ito. Haha, kahit hindi mo sabihin, alam ko kung sino ang nagsabi sa iyo. Napangiti siya at walang pakialam na hindi siya sinagot ni Aaron. Sino pa kaya ito maliban sa lalaking nasa 8 Wasteland Book? May lihim na motibo. Gayunpaman, ito ay mabuti rin. At least mapapatunayan nito na tama ang hula ko tungkol sa araw ng halalan. Nakaayos na talaga ang lahat. Maging ang pangalang, Tianji Kyongki, ay nagpapatunay na mayroong 1 millisecond na taon. Isa itong sinaunang mabangis na hayop na hindi pa ipinanganak. Maraming tao ang hindi kwalipikadong makita ito, ngunit handa itong makasama ang iba. Hindi ba't napakaraming paliwanag nito? Sa pagkakataong iyon, alam din niya kung ano ang gagawin. Oo, ang kahirapan ng langit ay talagang nasa ilalim ng aking kontrol, ngunit nakikinig lang ako sa mga tao. Sino ang nag-utos sa iyo? Sumimangot si Aaron. Mayroon bang mas malakas na boss na nakatago dito? Sino nagsabi sa iyo? Kung hindi mo masabi, paano ko sasabihin? You have your morality and I should have my principles, right? Napangiti siya, ngunit maaari kong bigyan ka ng ilang mga pahiwatig. Sige na please. Aaron na kalsada. Wala siya sa 5 elemento at tumalon sa 3 kaharian. Kung wala siya sa 5 elemento at tumalon palabas sa 3 kaharian, nasaan siya? Malalaman mo mamaya. I'll give you a word. Interesado ka bang makinig? Tumawa siya. Tumanggaw si Aaron at seryosong tumingin sa kanya para malaman kung ano ang gusto niyang sabihin. Ikaw at ako, na nagsasagawa ng Taoism, ay palaging nagbibigay pansin sa pagbabago ng buhay laban sa langit. Ang buhay ay nakasalalay sa ating sarili at hindi mula sa langit, ngunit may mga pagsasaayos para sa ilang mga bagay. Ito ay isang hindi mapag-aalinlangan ng katotohanan. Maaari kang lumaban ng hindi kinakailangan, o sumama sa araw, maaari kang lumaki ng hindi disente sa pagitan ng pahinga at paggaling. Kung sa tingin mo ay hindi patas ang pag-aayos nito, aakyat ka sa tuktok at kontrolin ang lahat sa hinaharap. Kapag bumalik ka sa magnanakaw na Diyos at magpasya sa lahat ng bagay sa mundo. Bahagyang sumimangot si Aaron, so ibig mong sabihin, tapos na ang usapin na ito. Napangiti siya ng mapait, ikaw ay isang matalinong tao at nakikita mo ito sa lahat. Ngunit kung minsan kapag ikaw ay matalino, hindi mo maiwasang manatili sa ilang mga bagay. Bakit madalas na sinasabi ng mga tao na ang dakilang karunungan ay tulad ng isang tanga? Natural, may dahilan, binata, huwag kang mag-alala tungkol sa galit, naiintindihan mo ba? Young man, the more persistent you are, the less you appear. Kapag wala kang pakialam, baka mahanap ka nito mag-isa. Huwag ka nang mag-isip, pagdating ng panahon, alam ng kalikasan. Nakinig si Aaron sa kanyang mga salita at pinag-isipan ito. Ang katotohanan ay totoo. Isa pa, ayaw niyang sabihin kung sino ang nag-utos, walang kwentang pilitin siya ulit, sa pag-iisip nito,
Tumango si Aaron, gayunpaman, kakaiba na tila palagi siyang may sinasabi. Ngunit hindi alam ni Han Sunny ang ibig niyang sabihin sa maikling panahon. Tumingala si Aaron at sinabing, I see, kung naiintindihan mo, tanungin mo lang ako ng kahit anong gusto mo, sana makasagot ka ng totoo. Tumingin si Han Sanchen sa kanya, well, alam mo lahat. Tumango si Aaron at ibinuka ang kanyang bibig. Storytelling channel sa YouTube. May iba pa bang tao dito bukod sa'yo? Oh, bukod pa sa Moon God 16 at sa Sun Lake 5, may iba pa ba? Aaron na kalsada. Nang marinig ang tanong na ito, siya ay natigilan, ngunit ngumiti, alam kong itatanong mo sa akin ang tanong na ito. Oh, ngumiti si Aaron. Ngumiti siya at tumingin kay Aaron nang hindi nagsasalita. Tumango si Aaron, noong ngayon ko lang napag-usapan ang karanasang ito, halatang halata kong nagulat ka. Parang hindi dapat umiral ang kuweba. Kung tungkol sa husay sa kuweba, halatang hindi ito dapat lumitaw, tama ba? Nang marinig ang mga salita ni Aaron, natawa siya, alam kong matalino ka, at may mga bagay na hindi makakatakas sa iyong intuition. Oo, napakahusay ng iyong mga tanong, at hindi ako natatakot na sabihin sa iyo ng tapat. Mayroon at tanging mga masasamang espiritu na alam mo ang umiiral sa Sun Moon Lake, at wala ng iba. Kung tungkol sa mga kuweba, mayroon pa ring iilan sa gilid ng Sun Lake, ngunit sa Moon Lake, masasabi ko sa iyo ng eksakto, halos wala. Nakangiting sabi ni Aaron, kung ganoon, medyo kakaiba. Dahil walang tao, paano nanggaling ang kuweba at paano nagmula ang mga kasanayan sa kuweba? Ngumiti siya, siguro nakikita ka ng Diyos na kaawa-awa, lihim kang tinulungan, gumawa ng kuweba, at binigyan ka ng ilang mga kasanayan. Tumango si Aaron at tumangala sa tuktok ng kanyang ulo. Bagamat madilim, parang natatanaw niya roon at diretso sa langit, siguro tama ka. Baka kawan ako ng Diyos at tulungan ako ng palihim. Kung tutuusin, parang hinulaan na niya na ikaw at ako ay pupunta sa hakbang na ito at magiging ganito ang wakas, kaya't inihanda niya ang mga pangunahing bagay para sa akin ng maaga. Sabi mo, kung hindi dahil sa Diyos, sino ang magiging tumpak? Nang mahulog ang mga salita, ngumiti si Aaron at tumingin sa kanya. Tumawa siya at hindi nagsalita, ngunit nabasa ni Aaron ang sagot na gusto niya mula sa kanyang ekspresyon. Pagkatapos nilang tumawa, tumingin siya kay Aaron, sige, binata, alam mo na ang lahat ng kailangan mong malaman. Ngayon ay maaari mo na akong patayin. Hanggat papatayin mo ako, ang yin yang chi ng gubat ay magiging magulo, ang gubat ay hindi naiiral, at ang lahat ng mga patay ay mamamahinga sa kapayapaan. Wala na bang ibang paraan? Tumingin si Han Sanchen sa kanya. Ayaw niyang patayin siya. Bagamat muntik na niyang magpakamatay, laging posisyon lang. Walang puot sa pagitan nila. Pangalawa, naniniwala rin ang Aaron na hindi ito ang kanyang orihinal na intensyon. Kung siya ay nakulong dito sa buong taon, ang kanyang galit ay maaaring hindi mas magaan kaysa sa kanila. Sa ilang lawak, mahirap din silang mga tao. Pinahirapan bago mamatay at iginapos pagkatapos ng kamatayan. Ang pagiging mabait sa iyong mga kaaway ay ang pagiging malupit sa iyong sarili. Tumingin siya kay Aaron at ngumiti ng mahina. Yes, but not necessarily. You are my enemy. Maybe you are my friend. Hindi ba't masarap maging dayuhan sa ibang bansa? Siguro ikaw at ako ay lahat ng tao mula sa iba't ibang panig ng mundo, kaya mas nararamdaman ko ang kabaitan. Ngumiti si Aaron. Ito ang pinakamagandang dahilan na mahahanap niya, at naniniwala siya na sa paraang ito lamang mas magiging katanggap-tanggap ang Sheng Yuan. Naaawa lang sa kanya. Kung tutusin sa status at qualifications niya, mas mabuting patayin na lang siya. Maging estranghero, mukhang hindi niya inaasahan na sasabihin iyon ni Aaron. Matapos ulitin ang isang pangungusap, tinikman niya ito ng matagal at sinabing, ito ang pinakamagandang bagay na narinig ko. Kung hindi mo lang pinaalala sa akin na matagal akong nanatili sa lugar na ito ng mga multo, halos makalimutan ko na dati akong isang tao mula sa iba't ibang panig ng mundo at tinuturing ko lang ang aking sarili bilang isang multo. Well, that's a good thing to say. I'm a stranger in a foreign land, I can recognize you, young man. Tuwang-tuwa rin si Aaron na makita siyang ganito, ito ang pinakamagandang bagay na magagawa niya para aliwin siya sa huling sandali, dahil kaibigan ako. May isang paraan pa kapag walang paraan, ngumiti siya at tumingin kay Aaron. Aaron, what's the ghost logic, kung hindi mo siya papatayin? Halatang sinamantala niya,
pero paano mo lalabas sa bibig niya at mararamdaman mo na sinamantala mo siya? Gayunpaman, pinilit din ni Aaron ang mga emosyong ito at nakangiting nagtanong, ano ang paraan? Sa paraang gusto mong yumaman. He looked at Aaron mysteriously. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!